Hey guys, alam nyo ba na merong isang pabrika sa loob ng katawan nyo na tumitimbang ng mga 1.4 kilo at hindi natutulog, 24/7 itong gumagana? Ano to? Ito ang atay mo, ang pinakamabigat na organ sa iyong katawan at isa sa pinakamahalaga sa lahat. Ang masipag na istrukturang ito ay nagsisilbing imbakan, isang sentro ng paggawa at isang planta ng pagpoproseso. At bawat tungkulin nito ay may napakaraming maliliit na gawain na kung wala ang atay, literal na titigil ang katawan natin sa paggana. Isa sa mga pangunahing tungkulin ng atay ay ang salayin ng dugo. Nakatatanggap ito ng palagiang padala mula sa dalawang pinagmumulan. Una, ang hepatic artery na nagdadala ng dugo mula sa puso at pangalawa, ang hepatic portal vein na galing naman sa bituka. Ang dobleng padalang ito ay puno ng sustansya na inaayos, pinoproseso at iniimbak ng atay sa tulong ng libo-libong maliliit na panloob na planta ng pagpoproseso na tinatawag na lobules. At syempre, parehong daloy ng dugo ang nagdadala rin ng oxygen para gumana ng maayos ang atay. Ang dugo na galing sa bituka ay puno ng carbohydrates, taba, bitamina at iba pang sustansya galing sa pagkain kinain mo. Kailangan itong iproseso sa iba't ibang paraan. Para sa carbohydrates, tinutunaw ito ng atay at ginagawang asukal para magamit ng katawan bilang enerhiya. Pero minsan, kapag sobra ang sustansya na nasa dugo, hindi lahat ginagamit ng katawan. Dito papasok ang imbakan ng atay, parang paminggalan na nag-iipon ng reserba para sa mga pangangailangan ng katawan sa hinaharap. Pero hindi lang mabubuting bagay ang pumapasok. Ang dugo rin minsan ay may dalang mga lason at byproduct na hindi magagamit. Mahigpit itong binabantayan ng atay. Kapag may nakita itong nakalalasong sangkap, ginagawa niya itong anyong hindi nakasasama o kaya'y hinihiwalay at ipinapadala sa mga bato at bituka para mailabas. At dahil pabrika siya, hindi lang siya nagpoproseso, gumagawa rin siya. Gumagawa siya ng plasma proteins na tumutulong sa paglipat ng fatty acids at sa pamumuo ng dugo, pati na rin cholesterol na ginagamit ng katawan para gumawa ng hormones. Ang atay ay gumagawa rin ng vitamin D at mga sangkap na tumutulong sa panunaw. Pero isa sa pinakamahalagang produkto nito ay ang apdo. Para itong planta ng paglilinis na hindi nakakasira sa kalikasan. Gumagamit ang atay ng mga selulang tinatawag na hepatocytes para gawing apdo ang mga nakalalasong basura, isang mapait at berdeng likido. Ang apdong ito ay dinadala sa pantog ng apdo, ang maliit na lalagyan sa ilalim ng atay. Mula roon, dahan-dahan itong dumadaloy papunta sa bituka para tulungang tunawin ang mga taba, pumatay ng mga mikrobyo at i-neutralize ang sobrang asido sa tiyan. Bukod pa rito, ang apdo ay tumutulong ding magdala ng mga lason at byproduct palabas ng katawan. Kaya, tulad ng nakikita ninyo, ang atay ay isang napakahusay lugar pang industriya, kayang gumawa ng maraming bagay ng sabay-sabay, magkakaugnay at napakalaga. Pero siyempre, dahil sobrang komplikado nito, kailangan natin itong ingatan. Huwag nating sobrahan ang karga ng mga lason mula sa mga hindi malusog na gawin. Kasi itong pabrika na to, isa sa mga hindi natin kayang mawala. Kaya guys, namangha ba kayo sa organ na ito na puno ng lakas? Ano pang paksang pangkalusugan ang gusto niyong pag-usapan natin sa susunod? Agbaba, and don't forget to like, share, and subscribe para sa mas marami pang video tungkol sa agam at kalusugan.